Blessed morning po everyone. Kamusta po kayo? Pwede niyo po bang batiin muna yung inyong mga katabi ano, nasa kanan, sa kaliwa ng isang magandang good morning. So sa mga oras po na ito ay hindi tayo magkakasama physically, pero salamat po sa Diyos ano dahil merong technology. So right now, what you are seeing is video recording. Saan na-record po namin ito kagabi at ngayon ay napapanood po ninyo. Ano? So, mamaya po meron tayong huddle. Pag-uusapan natin itong pag-aaralan natin. But right now ay pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. No? So, ngayon po ay nasa Amerika ako. At pwede po kayong magtanong sa akin tungkol sa Bible. Ano? Hindi, biro lang po. Ibang religion po yon yung naka-video tapos magtatanong-tanong. So, anyway, sa umaga po na ito, I hope na ang bawat isa po sa atin ano, ay doing well kahit puno ng problema sapagkat kasama natin ang Panginoon. So, magtatanong lang po ako, sino po or ano po yung mga bagay o sino yung mga tao na kapagka ikaw ay namomroblema, nahihirapan o nagigipit, ay inyo pong nilalapitan? O hindi kaya naman when you are stressed, pressured, ano yung mga bagay na ginagawa mo? For example, you are pressured sa trabaho, sa academics. Meron ka bang mga bagay na ginagawa to ease the pressure? For example, you go to a cafe, diba? Iba naman ay pupunta ng Boracay, sosyal. Ako noon, regasyon lang, ganyang bagay. Ano? So, sino yung mga tao na nilalapitan natin or ano yung mga pinangahawakan natin pagka may dumadaan o dumadating na problema sa buhay po natin. Today, nais ko pong i-present sa bawat isa sa inyo yung salita po ng Diyos. Sa pagkakataon na tayo po ay nahihirapan, nasasaktan, may mga pinagdadaanan, ang akin pong suggestion ay panghawakan natin at huwag nating kalilimutan yung salita ng ating Panginoon. So ngayon po, pag-aralan natin, kung may mga Bible po kayo sa Old Testament, no, pag-usapan po natin yung mga awit 119 or Psalms 119 verses 89 to 96. Okay? So sabi po rito, basahin po natin, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Kung ang iyong kautos ay di bukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Ang utos mo'y susundin ko, di ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay ligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako ay mabubuhay sa bigay mong kautusan. Verse 96, last verse, sabi rito ng Psalmist, nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman, ngunit ang iyong mga utos, walang hanggan yaong saklaw. So, kung pagbubulayan po ninyo yung verses na ito sa Psalms 119, napakaganda po kasi ine-emphasize po rito yung kayamanan, kahalagahan at kapangyarihan ng salita po ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, yun po yung pinag-aaralan natin every Sunday. Yun po yung makikita nyo sa inyong mga Bible, ang Scriptures. So sa umaga po na ito, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita.
Ang title po ng pag-uusapan natin ay ang matatag at hindi nagmamaliw na salita ng Diyos. Titingnan po natin ngayong umaga bakit dapat nating panghawakan ang salita ng Diyos. May mga tao na mangangako sa atin, sasabihin niya gagawin ko ito, gagawin ko yan. Pwedeng yung mga pangako na yon ay magawa for how many months and years, pero sa mga susunod, mawawala na. Meron din namang mga ngako na hindi talaga tutuparin. No? Sabi nga nila, pinangakuan ka na, gusto mo pa, tuparin. Pero, ang salita po ng Diyos, bakit dapat nating panghawakan? Una, tingnan po muna natin sa verse 89 to 91. Dito po natin makikita na tapat ang Diyos na nagsalita. Again, ang atin pong pinag-aaralan, salita ng Diyos. So, sino ang nagsalita? Ang Diyos. Tama po ba? So, tapat ang Diyos na nagsalita. Makikita po natin sa verses 89 to 91 na minemeditate ng psalmist o mga awit yung hindi nagbabagong nature ng Diyos. Ano po yun? Yung katapatan ng Diyos. Sino po sa inyo mga kapatid naniniwala na tapat ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman? Amen po ba? Amen. So, kaya nga, ang salita po nung Diyos na tapat ay hindi kukupas. Minsan po, nabentahan na po ba kayo ng mga bagay na sinasabi nilang stainless? Na, bumili ka nito, stainless to, hindi yan kakalawangin. O hindi kaya naman ito, hindi yan kukupas. Pero makita mo, ilang taon nang lumipas, biglang kumupas, biglang kinalawang. Ang salita po ng Diyos, pag sinabi niyang hindi kukupas, hindi talaga kukupas. Ano pa, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ano pong ibig sabihin nun? Ang salita po ng Diyos nanggaling sa langit. Okay? Nagmula po sa kalangitan. So, ang salita nung tapat po nating Diyos ay nasa atin. 'Di ba? Malaya nating nababasa, malaya nating napag-aaralan, at kung may mga pagkakataon na tayo po ay nahihirapan, 'di ba, binubuklat natin ang salita ng Diyos. Kaya nga we are so blessed sapagkat yung di matitinag, hindi kukupas, matatag at walang hanggang salita ng Diyos, may access po tayo. At ito po yung ating mga Biblia, no? So, alam niyo po, ano man ang sabihin o opinyon ng ibang tao sa salita ng Diyos, hindi man po nila ito paniwalaan, wala silang magagawa sa katotohanang totoo ang salita ng Diyos. Dahil sinabi mismo, hindi kukupas, walang hanggan, matatag, at di makilos sa rurok ng kalangitan. So, hindi po ito makilos sa rurok o hindi lang ito basta galing sa Muñoz, sa Villa Isla, sa Manila, inimport dito. Hindi lang ito galing sa pinakamaganda at pinakamaraming matatalinong tao na lugar, kundi ang salita po ng Diyos ay galing sa langit, sa kaharian ng Diyos. Saan po galing? Sa langit. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, langit. Okay. So, dahil po tapat ang Diyos na nagsalita, ang salita niya ay hindi walang kasiguruhan. Okay? Kundi ang salita niya ay may kasiguruhan. Ang salita ng Diyos ay fixed. Ang salita ng Diyos ay sure. Ang salita ng Diyos ay immovable. Ang tao pwedeng magpabago-bago po ng statement. 'Di ba? Lalo na kung ang tao ay nagsisinungaling. Iba-iba yung sinasabi. Iba yung sasabihin sa purok 1, iba yung sasabihin sa purok 6, pabago-bago ng salita. Pero ang Diyos, tapat po. Hindi nagbabago. Kung ano yung sinabi niya, sure yun, fix yun, immovable yun. Sapagkat galing po sa langit ang salita ng
Diyos. So, kung titingnan po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ipinaliwanag po sa atin ng Apostol Pablo na ang salita ng Diyos ay kinasihan mismo ng Diyos. Ito daw po ay totoo, ito daw po ay buhay, makapangyarihan. Kung papansinin po ninyong mabuti, hindi lang, although siguro inspired ng Diyos talaga yung mga sumulat, yung mga apostol, yung mga propeta, pero malinaw po na binabanggit na kinasihan ng Diyos yung salita mismo. Meaning, hiningahan ni Lord yung salita. So, pag hiningahan ni Lord yung salita, ano po ang meron? Power, kapangyarihan. Amen po ba? So, from heaven, hiningahan ng Diyos ang kanyang mga salita. At yung mga ordinances po ng Diyos, yung mismong mga salita niya. At ang salita po ng Diyos, ang dahilan kung bakit nabuo ang langit, ang lupa, no? Ang mundo. 'Di ba? Sabi niya, God created the heavens and the earth sa pamamagitan po ng salita. Ganon kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang creation, ang tao, ang mga hayop, mga bundok, lahat ng 'yan, nagsimula po 'yan sa salita ng Diyos. Ang nagsusustain ng mundo kung bakit po nakalutang tayo, no, sa space, kung bakit umiikot yung mga planeta sa gitna ng araw o sa paligid ng araw dahil po iyon sa salita ng Diyos. At kung bakit nandito tayo, dahil po yun sa Word of God. Pwede po ba nating palakpakan ang salita ng ating Panginoon? Amen. So lahat po ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Isaiah chapter 40 verse 8, sabi po rito, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Matthew 24 verse 35, sabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ulitin po natin, sabi po ng Panginoon, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. So, mas mananatili po ang word or ang salita ng Diyos kaysa sa mga bagay na nilikha niya. Papanaw ang langit at lupa, ang lahat ng naririto, ngunit ang salita ay mananatili. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, hindi ko alam kung ano po yung mga experiences natin, mga nararanasan natin. Pero I encourage each and every one of you, panghawakan po natin sa ating buhay yung mga salita ng Diyos. No? Sa kabila ng kaguluhan, sapagkat yung nagsalita po, tapat. Amen? So, tapat ang Diyos na nagsalita. Okay? So, proceed po tayo. Verse 92 to 93. Okay? So, basahin po muna natin. Kung ang iyong kautos ay di bukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Ang utos mo'y susundin ko, di ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. So, tingnan po natin, pinabanggit po sa verses 92 and 93 na may sustaining power ang Word of God. Ibig sabihin po, may kapangyarihan ang salita ng Diyos na panatilihin o magpanatili. Sabihin, panatilihin yung ating buhay, panatilihin yung kaayusan. Alam po ninyo, dito sa 92 and 93, nagdiriwang po yung psalmist o yung sumulat nito, yung mga awit. Kasi kaya siya nagdiriwang, kagalakan po niya yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, masaya po siya at pinangahawakan niya yung Word of God. Para sa kanya, ang salita ng Diyos, ang pagbabasa, ang pag-aaral, pagbubulay nito ay hindi po isang burden, kundi kagalakan. So may tanong po ako, ganon din po ba kayo? Kayo po ba ay natutuwa at nagagalak pag nagbabasa ng salita ng Diyos? O tinitingnan nyo siya as a burden
no, na 'pag nagbasa ka ng Word of God, sayang lang sa oras, 'di po ba? Kaya po napakahalaga ano, ng paglalaan ng oras upang magbulay ng salita. So eto si Psalmist ay kagalakan niya ang salita ng Diyos at hindi burden para sa kanya. So bakit siya masaya? Isang rason siguro, habang nagbabasa siya ng salita at nagme-meditate, nagbubulay, doon po niya nami-meet ang Diyos. Kaya nabanggit niya, kagalakan niya ang salita ng Diyos. Sabi po niya, kung hindi ko siguro kagalakan o pinangahawakan ang salita mo, Panginoon, namatay na ako sa mga paghihirap na naranasan ko. Ibig sabihin, siguro po, sabi niya, kung wala ang salita mo, napariwara na siguro ako. No? Kung wala ang salita mo, wala na siguro akong pag-asa ngayon. Kung wala ang salita mo, walang-wala na sana ang buhay ko ngayon. Pero salamat dahil kaya nagre-rejoice ako dahil merong Word of God sa buhay ko. Thankful din po ba kayo dahil may salita ng Diyos? Amen? Siguro kung wala ang salita ng Diyos ngayon, ah, nasa kadiliman pa rin tayo, nasa dating buhay na madilim pa rin tayo, marumi. But thank God, kasi nasa maayos na daan po tayo ngayon. So, katulad po ng sa amin, sino po sa inyo ang nagpapasalamat dahil nandyan ang salita ng Diyos? So, hindi lang po siya Bible knowledge, relationship sa Panginoon through His words na nagbibigay ng lakas at spiritual nourishment. Kaya po natin nabanggit na ang salita ng Diyos ay merong sustaining power dahil ang Word of God po ang nagbibigay ng strength at spiritual nourishment sa atin. Ang Word of God po ang nagbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Ang salita po ng Diyos ay may life-giving power. Nabubuhay po yung mga bagay na patay na kapag nakakarinig ng salita ng Diyos o nabibigkas ang salita ng Diyos. Parang tayo noon, dati po tayo ay mga patay. Pero dahil napakinggan natin ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Diyos, ang kanyang salita, nabuhay po tayo spiritually. Amen? So, ang Diyos po ang nagsusustain sa atin. Walang iba. Siya lang. Kanyang salita. Kaya po, mahalaga na pagkatiwalaan natin ang salita ng Diyos. No? So, meron pong isang sikat, hindi naman sikat. Merong isang tao, sabi niya, God's Word brings life because it is alive. The Bible is alive. It speaks to me. It has feet. It runs after me. It has hands. It lays hold of me. The Bible is not antique or modern. It is eternal. Sino po sa inyo naniniwala ang salita ng Diyos hindi kukupas? Amen? Okay, sabi po ng 94 and 95, ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako ay magbubulay sa bigay mong kautusan. Dito po makikita natin sa verses 94 and 95 na may kaligtasan sa Word of God. Una, bakit po natin kailangan pagkatiwalaan ang salita ng Diyos? Panghawakan, tapat ang Diyos na nagsalita. Pangalawa, ay may sustaining power ang salita ng Diyos. At pangatlo, may kaligtasan sa Word of God. So, pinapakita po nito yung wonderful relationship ng psalmist sa Diyos. Sapagat alam niya na every time na siya po ay napapahamak, ililigtas siya ng Word of. Sino po sa inyo mga niligtas na ng salita ng Diyos? Siguro dati papunta na tayo sa kapahamakan, pero dahil may habag at biyaya ang Diyos, nabasa natin, napagbulayan ang kanyang mga salita, narinig natin, hindi tayo natuloy mapunta doon sa kapahamakan. Nakaiwas po tayo. Amen?
Sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw yun, ako yun. Okay? So, na-recognize po ng Psalmist na yung Diyos ay Diyos niya. Na-recognize po ng Psalmist na yung kaligtasan ay hindi nanggagaling sa Kanya at hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Na-recognize po ng Psalmist na ang Diyos naririnig, okay? At sinasagot yung mga panalangin niya. Na-recognize po ng Psalmist na ang Diyos ililigtas siya. Kaya nga, sabi ng Psalmist, ay yung mga masama, yung mga kaaway ko, naghahantay na mapatay ako. Ngunit, ang ginagawa ko, magbubulay sa bigay mong kautusan. Tina-target daw siya ng kaaway, inaabangan siya ng kaaway. Pero ang ginagawa niya, nagde-dwell sa salita ng Diyos. Imagine, binabato tayo ng kaaway, pinapahirapan tayo ng kaaway, pero ang response natin, magbulay ng salita ng Diyos. Bakit? Si Lord ang lalaban para sa atin. Amen po ba? Si Lord ang lalaban para sa atin. Sabi niya, sila against sila sa akin, they give their worst against me. They wait for me. They want to destroy me. Pero hindi ako nagpapanik. Instead, nagsisik ako ng refuge sa Word of God. Napakaganda po nun. Sa kabila ng mga problema at pagsubok, hindi tayo nagpapanik. Wala akong ipon. Paano na yung future ko? Wala akong ganito, wala akong ganyan. Instead, nagdadwell siya sa presensya ng Panginoon through the Word of God. May pangako ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Hindi ako magpapanik. Hindi ako magugulumihanan. So, dumarating po yung kapayapaan. Amen po ba? Sige, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Then last verse, 96. Sabi po rito, nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman. Ngunit ang iyong mga utos, walang hanggan yaong saklaw. Dito po pinapakita yung perfection ng Word of God. Mga kapatid, perfecto po ang salita ng Diyos. His Word before creation, His Word is the sustainer of creation, His Word will endure beyond all creation. Marami pong libro, ah, mahanapan mo ng hindi maganda. Na may maraming libro pero imperfect. 'Di ba? Minsan pag sino po nakagawa ng leche flan? Gumawa ka ng leche flan, no? Sabi mo, uy, perfect, ang sarap, hindi masyadong matamis. Kapag 30 ka na kasi pataas, dapat di na ganong matamis. Perfect, ang sarap na leche flan. Di na ganong matamis. Pero yung iba may side comment pa rin. Ano ba yan? Ang tabang naman. Di ba? O, parang di maganda yung pagkakagawa mo. Pero alam po ninyo, ang Word of God, perfecto. Amen? The Word of God is perfect. Sabihin po ninyo sa katabi, perfect. Amen. So, panghawakan po natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay permanente at makapangyarihan. Kung sinasabi sa salita ng Diyos na iniligtas tayo ng Panginoong Hesus, iniligtas po tayo. Kung sinabi na mahal tayo ng Diyos, mahal po tayo. Kung ano yung sinabi sa salita ng Diyos tungkol sa atin, yun po yung katotohanan. Hindi yun magbabago. Yun ay sure, yun ay fix, yun ay immovable. Kaya nga napakaganda, po? Si Kristo ang salita na nagkatawang tao upang akuin ang parusa ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At siya po ay muling nabuhay nung siya ay namatay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So si Kristo po ang salita na nagkatawang tao para iligtas tayo. Alam niyo po mga kapatid, masyado ng fast-paced ang buhay. No? Palala na ng palala ang mga kasalanan. Ang daming problema. Pero pwede ba nakatulad po nung Psalmist, panghawakan natin ang Word of God? Amen? Pwede ba na maging kagalakan natin ang Word of God at hindi burden? Every time we read our Bible, nagre-rejoice tayo kasi
ito yung ginagamit ng Diyos para i-sustain ang buhay po natin. Amen? So, bilang application po, 3 bagay lang. Number 1, basahin, pagbulayan ang salita ng Diyos. Okay? Number 2, mahalin at ingatan ang salita ng Diyos. At pangatlo, isabuhay ang salita ng Diyos. Amen? So, nawa po ay wala tayong ibang panghawakan kundi ang Word of God sapagkat ito po ay makapangyarihan. So, mag-pray po tayong lahat mga kapatid. Pwede po ba tayong pumikit habang tayo po ay nakaupo? No? So, Lord, salamat po sa paalala mo sa iyong mga salita na ang scriptures o mga salita ninyo ay inyo pong hiningahan. At ito po ay makapangyarihan, ito po ay buhay. At ito lamang po, Panginoon, yung makakapag-sustain sa amin. Ito lamang po yung makakapagbago sa amin. Kaya nga tulungan niyo po ang bawat isa na lahat ng nababasa namin dito na mga pangako mo ay amin pong panghawakan sa gitna ng mga problema at pagsubok na amin pong pinagdadaanan. May you be glorified sa buhay po namin. At tulungan mo po kami na magkaroon ng kagalakan sa iyong mga salita. Thank you, Lord. May you bless each and every one of us. Pinupuri ka namin at sinasamba ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.